So, paano ba natin isasabuhay ang karunungan sa pagiging kontento? Una, pray for the middle ground. Alamin mo at i-define mo para sa'yo kung ano ang sapat na. Kasi kung hindi mo alam kung ano ang enough, para kang tumatakbo sa isang karera na walang finish line. Pagod na pagod ka na, pero yung hinahabol mo, layo ng layo sa'yo. Hindi ka matapos tuloy ng pag-abot sa gusto mo. Pangalawa, fear the danger of excess. Kailangan nating aminin na minsan nakakalason o toxic ang sobrang tagumpay. Bakit? Kasi kapag sagana tayo, nagkakaroon tayo ng false sense of independence. Yung akala mo, kaya mo nang mabuhay ng sarili at hindi na kailangan ang Diyos. Pangatlo, fear the danger of desperation. Huwag nating maliitin ang temptation na dala ng kakulangan. Matututo kasi tayong mag-compromise kapag nahirapan tayo. So, pag-usapan muna natin ang una. Pray for the middle ground. Basahin natin ang Proverbs 38. Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Grabe ang prayer na ito, sabi ni Agur. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Ang ibig sabihin ng middle ground ay yung sakto lang. Yung hindi ka sobrang hirap na wala ka nang makain. Pero, hindi ka rin sobrang yaman na nalulula ka na sa pera at nakakalimot ka na sa Diyos. Ang tawag dito sa Hebrew ay shaki. Ang ibig sabihin nito ay appointed portion o daily ration. Para mas madaling intindihin, isipin nyo yung baon na hinahanda ng nanay para sa anak niya sa school. Alam ng nanay kung ano yung sapat na baon para sa anak niya. Hindi niya ito bibigyan ng isang sako ng kanin kasi mabibigatan yung bata. Hindi niya kayang buhatin yon, pero hindi rin naman niya ito bibigyan ng isang butil lang ng kanin kasi magugutom yung bata. Bibigyan niya ang bata ng eksakto lang para maging malakas siya sa araw na iyon. Ganyan mag-isip ang Diyos para sa atin. Pero aminin natin, minsan mahirap itong tanggapin. Tama ba? Kasi sa mundo natin, parang lagi sinasabi na the more, the better. Mas maraming laruan, mas masaya, mas malaking bahay, mas okay. Pero totoo nga ba yun? Tingnan mo, sabi ni Benjamin Franklin, content makes poor men rich. Discontent makes rich men poor. Isipin nyo to, may dalawang bata. Yung isa, punong-puno ng laruan ang kwarto. May robot, may video games, lahat meron na. Pero nakasimangot siya. Nagdadabog at sinasabing, wala akong malaruan, ang boring. Mayaman siya sa laruan, pero mahirap ang puso niya kasi hindi siya masaya. Tapos tingnan nyo, yung isang bata, isang simpleng karton lang ang hawak, pero ginawa niyang kotse-kotsehan. Ginawa niyang bahay-bahayan. Tuwang-tuwa siya. Kahit karton lang ang meron siya, pakiramdam niya, nasa kanya na ang lahat. Yan ang ibig sabihin ng contentment. Pwede kang maging simple lang ang buhay, pero daig mo pa ang hari sa sobrang saya at peace of mind. Kaya ang tanong, bakit tayo natatakot mag-pray ng, Lord, sapat lang po ang ibigay nyo? Kasi akala natin, tayo ang mas nakakaalam na makakapagpasaya sa atin. Gusto natin tayo ang masunod. Pero pakinggan mo ito, ang payo ng isang philosopher na si Epictetus. Sabi niya, I am always content with what happens. For I know that what God chooses is better than what I choose. Parang ganito yan. Di ba kapag bata ka, gusto mong kumain ng candy at chocolate para sa dinner. Masarap yon sa panlasa mo. Pero hindi pumapayag ang daddy at mommy. Sinasabi nila, hindi pwede gulay at kanin ang kakainin mo. Bakit? Kasi alam nila kung ano mas mabuti para sa'yo. Mas marunong sila kaysa sa atin. Ganyan din si Lord. Minsan, hindi niya binibigay ang sobra. Kasi alam niya hindi natin yon kakayanin o makakasama yon sa atin. Ang wisdom ay ang pagtitiwala na, Lord, kung anong nasa plato ko ngayon, ito ang best para sa akin. Si Randy Alcorn noong 1990, isa siyang sikat na writer at pastor. Kumikita siya ng malaki sa mga libro niya. Milyon-milyon ang royalties na pumapasok sa kanya. Mayaman na sana siya. Pero meron siyang pinaglalaban. Ayaw niya sa abortion o pagpatay sa mga baby sa sinapupunan. At dahil sa pagpoprotesta niya, pinagmulta siya ng korte. Alam mo, dito siya nasubok. May dalawang choice siya. Unang choice, babayaran niya yung multa.
Kung babayaran niya, tapos na yung kaso. Mananatili sa kanya ang rights ng mga libro niya at tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng milyon-milyon sa bulsa niya. Pwede siyang manatiling namumuhay sa marangyang buhay. Tuloy ang business. Now, tingnan mo yung pangalawang choice. Huwag bayaran ang multa dahil ayaw niyang mapunta ang pera niya sa abortion clinic. Pero kung hindi siya magbabayad, kukunin ng gobyerno ng pilit ang pera mula sa sweldo niya at royalties niya. Ang tawag dito ay garnishment. Alam mo, ginawa niya? Pinili niya ang mahirap na daan. Yung pangalawang choice. Kaya ang ginawa niya para hindi makuha ng korte ang pera niya at mapunta sa kasalanan ng abortion, pinutol niya ang source ng yaman niya. Nag-resign siya bilang pastor, binitawan niya ang ownership ng mga libro niya, namuhay siya na ang sweldo ay minimum wage lang. Yung pinakamababang sweldo. Bakit? Kasi sa batas, hindi pwedeng kumpiskahin ng korte ang sweldo kapag minimum wage lang. Kasi pangkain na lang niya yon. Alam mo, sa mata ng ibang tao, parang talunan siya. Kawawa naman siya. Sayang naman yan, Randy. Ang yaman mo na sana kung nagbayad ka na lang. Pero alam mo, para sa kanya, mas mahalaga ang pagsunod kay Lord kaysa sa pera. At napatunayan niya ang sinabi ni Erwin Lutzer. Sabi ni Erwin, better to be content with poverty than to die a slave to wealth. Grabe, no? Ayaw niya maging alipin ng pera. Kaya pinili niya maging mahirap pero malaya naman ang konsensya. Kaysa maging mayaman pero alipin ng pera. So, anong ending? Si Randy Alcorn, ang isa sa pinakamasayang tao ngayon. Natutunan niya na kahit simple lang, sapat na si Lord. Isa pang napakagandang halimbawa ay ang kwento mula kay Charles Spurgeon. Tungkol sa isang matandang babae na nakatira sa munting kubo. Tawagin natin siyang contented lola. Isang araw, kakain na siya ng hapunan. Naku, walang lechon, walang fried chicken, walang spaghetti. Ang nasa mesa lang niya ay isang kapirasong tinapay at isang basong tubig. Pero bago siya kumain, itinaas niya ang tinapay at tubig. Nakangiti siya at umiiyak sa tuwa. Sabi niya, Lord, grabe, ano to binigay mo sa akin? Tubig at tinapay, tapos kasama pa kita. Thank you, Lord. Imagine mo yun, tinapay at tubig lang, pero para sa kanya, piyesta na yon. Bakit? Kasi naiintindihan niya yung prayer ni Agur. Hindi siya sobrang yaman para makalimot sa Diyos. Hindi rin siya sobrang hirap para mawalan ng pag-asa. Nasa middle ground siya. Nasa kanya ang tinapay para sa katawan at nasa kanya ang Panginoong Hesus, ang tinapay ng buhay. Amen ba? Naalala nyo ba nung nasa disyerto ang mga Israelita sa Bible, binibigyan sila ni Lord ng pagkain na mana mula sa langit. Ang instruction ni Lord, kumuha lang kayo ng sapat para sa araw na ito. Bawal mag-imbak para bukas. Kapag kumuha sila ng sobra dahil sa takot o kasakiman, ano nangyayari? Nabubulok at inuud yung pagkain. Bakit? Kasi tinuturuan sila ni Lord na magtiwala. Araw-araw may provision. Huwag ka na mag-ipon. Lapit ka lang sa akin araw-araw. May sagot ako sa iyo. Kaya nga sa Lord's Prayer, ang turo ng Panginoong Hesus ay, give us this day our daily bread. Pansinin mo, daily bread, hindi give us this day our monthly grocery. No. Gusto ni Lord na araw-araw tayong lumalapit sa Kanya. Parang batang humihingi ng baon sa tatay niya araw-araw. Bakit? Kasi doon nabubuo ang relationship. Kaya nga, paano natin i-apply ito sa ating pamilya? Una, define your enough. Ano ba yung sapat? Umupo kayo sa hapagkainan at pag-usapan nyo ng seryoso. Ano ba talaga ang kailangan natin para maging masaya? Mag-usap kayo magpapamilya. Kailangan ba talaga natin ng bagong gadget? Isipin mo ito, kaibigan. Bibili ka ng pinakabagong cellphone ngayon. Ang saya-saya mo, di ba? Ang bango pa ng box, iniingatan mo, ayaw mo magasgasan. Feeling mo, kumpleto na ang buhay mo. Pero pagkalipas lang ng 6 na buwan, may ilalabas na namang mas bago. May dagdag na camera, mas mabilis ng konti. Bigla yung hawak mong cellphone na dati tuwan-tuwa ka, ngayon parang luma na agad sa paningin mo. Tama ba? Hindi ka na masaya. Gusto mo na namang palitan. Yan ang patibong o trap ng mundo. Ang walang katapusang upgrade na hindi naman totoong nagbibigay ng kagalakan na pangmatagalan. Para yung butas na timba. Kahit anong buhos mo, hindi napupuno. Kaya tanungin ninyo sa inyong pamilya,
Ang sapat ba ay yung nakakasunod sa uso o yung mas lumalalim ang koneksyon sa pamilya natin? Baka naman kaya tayo laging kulang sa budget ay dahil habol tayo ng habol sa bagay na hindi naman talaga nakakapuno ng joy sa puso natin. Ba ang kailangan natin ay hindi upgrade ng gamit, kundi upgrade ng oras na magkakasama. Kaibigan, define your enough. Isulat nyo kung ano ang sapat at panindigan nyo yun. Pangalawa, practice daily thank you. Kapag dumating ang sweldo, maliit man o malaki, sabihin nyo, Lord, thank you. Sapat ito kasi galing sa'yo. Kung kulang, magtitiwala kami. Kung sobra, magbibigay kami, mag-share kami. Kaibigan, ito yung pinakamahirap gawin. Madaling magpasalamat kapag may bonus. Madaling magpasalamat kapag promoted ka. Pero paano kapag hawak mo na ang payslip mo, tapos nakita mo, ang daming kaltas? Diyan nasusubok ang ating puso. Kapag ang puso mo ay puno ng reklamo, ano ba yan? Kulang na naman. Kaibigan, pag ganito ang puso natin, para nating sinasabi, Lord, hindi ka marunong. Lord, pinabayaan mo ako. Lord, kuripot ka. Masakit pakinggan, pero yan ang translation ng reklamo natin. We are insulting the provider. Pero kapag nakita mong kulang sa computation mo at pinili mong sabihin, Lord, thank you. Sa mathematics ko kulang ito. Pero sa mathematics mo, alam kong bubuuin mo ito. Kaibigan, that is faith. At yan ang faith na nire-reward ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos na nagpapakain sa bilyong-bilyong ibon sa himpapawid, araw-araw, nang walang sweldo, wala silang SSS, ay hindi pababayaan. Ano pa kaya tayong mga anak niya na tinubos niya ng sarili niyang dugo? Kaya kapag kulang, huwag kang magpanik, magtiwala ka. Sabihin mo, Lord, this is an opportunity for a miracle. Hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ito, pero kung kilala ko ang nagbigay nito, magkakaroon ako ng peace. You will sustain me. Check your heart. Pakinggan mo ang prayer mo. Kaibigan, puro ba, Lord, pahingi nito, pahingi niyan. Kaibigan, subukan mong palitan yan ng, Lord, salamat po, sapat ka na. Kaibigan, ito yung puso ng Diyos para sa atin. Bakit ayaw niya tayong sobrang yaman na makakalimot o sobrang hirap na mapipilitang gumawa ng masama? Dahil mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya masira tayo ng pera. Ayaw niyang lumayo tayo sa Kanya. Kaya kung ikaw ngayon ay pagod na sa kahahabol sa more, tumigil ka muna. Huminga ka ng malalim. Lumapit ka kay Lord at sabihin mo, Lord, patawad. Kung hindi ako nakukontento, kayo po ang sapat sa akin. Kung ano ang meron ako ngayon, tatanggapin ko ito na may pasasalamat. Yan ang wisdom. Yan ang tunay na yaman.